Ibang Mas Liberal may Party. third party eh. Yung Liberal Party ba, sila Ontiveros et al. Ba? Oo. O sila Pangilinan at sila Aquino ba? At sila Robredo ba? Oposisyon ba sila? Eh mukhang ngayon nga kung dati opposition sila, Oo. parang medyo nalilihis nga yata yung kanilang mga posisyon eh. Nalilihis, ha? Naiiba yung kanilang posisyon. Dali lang, excuse Oo, me. naiiba. Dali lang. Tandaan mo, daang matuwid yan eh. Ah, Ano, bumabaratot na ba yung daan? kumakra- Pangako ng mga tumatakbong politiko. Naalala mo, Yes, sir? oo. Ang iba nga po, nag-costume pa ng para magsasaka. Ay, wow. Sa kanilang mga posters, sa kanilang mga advertisement, sa kanilang mga patalastas nga po sa television, di ba? Yung nagsusuot ng mga habang manggas. Ang kamisa de Chino. Yes, pagkatapos po may mga tuwalya po sa liig. Yan. At nagsusombrero po Sa lakot. Sa lakot po sila. Kasama yung mga farmers. Tapos sa harap sila. Oh, ang ating mga magbubukid, ang mga bayani ng bayan. Nanyo. Ay, ang lahat ng Pinoy ng mga buhay. Yan. At tapat. Huwag natin kakalimutan yan. Sabi nga kanina, itong aming isang manggagawa dito sa mga ng pakiramdam, pumasok pa rin daw po kasi nga obligado pong magtrabaho. Yun. Opo, sabi ko nga, kaya mo ba bang magtrabaho, kid? Oo naman daw, kahit na nilalagnat na gabi, masama ang pakiramdam, pasok pa rin kasi nga ayaw pong lumiban sa trabaho. Yan. Yan po ang mga uring manggagawa, pangkaraniwang Pilipino na nagpapagal habang ang mga restraint, habang ang mga magnanakaw sa gobyerno po, tulog pa. O kaya nagpapakasarap sa ibang bansa. Kasi marami silang pera eh. Kaya nilang isustain yung cost of living kahit matagal silang nasa abroad. Oo nga, at patuloy pa rin po ang kanila pong paghahangad sa mga bagay po na ika nga ng CBCP ay hindi mo naman madadala sa hukay ngayong pong land season. Alright, sige, sa mga kapatid, ano ba mga pag-uusapan natin? Sandali muna, kahapon nag-briefing ba si Madam Claire? Yes, Manong Ted. Naka-pink daw siya kahapon. Naka-pink. Okay. Kaya nga na puna siya doon press briefing. Uy, bakit timing ha? Na alin? Naka-pink. Timing na? Timing doon sa mga usaping politika. Kasi na-tsempo na naka-color pink siya pagkatapos natin makita yung stories ni dating Vice President Leni Robredo sa kanyang Instagram account. Doon sa kanyang IG account, sinabi niya, parang preparing for the visit of PBBM. Okay, so tuloy mo lang. Go ahead, syempre, go ahead. dahil doon sa post na yun ni dating VP Leni, magiging curious ka. Ano to? Bakit may post na gano'n na timing pa, na nakarosas? Etong si Yuse Claire Castro, indication na daw ba yan na parang nililigawan na nila yung mga kakampinks just a day after yung declaration ni Vice President Sara Duterte na siya nga ay may planong tumakbo sa 2028 presidential elections. Siyempre, sabi naman ni Yuse Claire, ikaw naman, masyado namang nalagyan ng mali siya yung kanyang kulay. Pero ang kinumpirma niya, totoo. Bukas, talagang magkikita sina PBB. Sasama ka ba sa biyahe? Ibang reporter may naka-assign doon. ang naka-assign doon. Si Ian Suyu, babiyahe na siya today, Manong Ted. Magkikita sina President Bongbong Marcos at saka si former President and now Naga City Mayor Leni Robredo. Pero para daw yun dun sa inspection ng Oplan kontra Baha. Ngayon, kung may mangyayari na mga pag-uusap sa mga gilid-gilid habang ginagawa yung event na yon, abangan na lang daw. Okay. Ngayon nga po, ilang pahayagan ang headline ay sa dinami-dami din po at ako ginagalang ko naman po itong editorial, kumbaga independence ng bawat isa po sa atin at judgment. Pero talaga pong sa iba, headline ito. Diba? Si Marcos at si Robredo ay magkikita diyan po sa Naga. Yan. Bakit ba ang laking balita nito? Ikaw, tingin mo, bakit ang laking balita? Palagay ko, Manong Ted, dahil dun sa interes ng tao, napaaga yung usapan natin sa 2028 elections. Okay. Oo, na parang, kasi naging usap-usapan, napakalakas na pambato ng opposition, VP Sara. Sino ba opposition? Nakaka-confuse pala, no? Opposition sila kasi ang administrasyon Marcos sa ngayon. So parang sila yung opposition. Parang kasing lumalabas may pang third party. Yung Liberal Party ba, sila Ontiveros et al. Ba? Sila Pangilinan at sila Aquino ba? At sila Robredo ba? Opposition ba sila?
mukhang ngayon nga kung dati opposition sila, Oo. parang medyo nalilihis nga yata yung kanilang mga posisyon. Nalilihis, ha? Naiiba yung kanilang posisyon. Dali lang, excuse Oo, me. naiiba. Dali lang. Tandaan mo, daang matuwid yan eh. Ano, bumabalutot na ba yung daan? Kuma-curve! Tinatanong ko tong ating political analyst na si Maricel Halili eh. Okay ang... Kasi, di ba? Naku, ang aga ng politika. Nakakatawa naman kasi yung nangyayari sa politics natin, Manong Okay, Ted, anyway. So, sige po mga kapatid, ang dami ho natin mga tampok na balita pero hindi ho mawawala po ang ating public service mga kapatid dahil po nandiyan pa rin po ang ating winner. Kahapon meron tayo winner. Hingihan natin ng prueba ito. Nagpadala na ba siya, Seth? Kung siya po ay napadala na, tatawag kami sa kanya. Mga kapatid, our program as an alternative sa dami na ho ng mga programa sa radyo, telebisyon, ito po ay alternative lamang para po sa mga informasyon na tingin po naman namin ay dapat yung pumalaman at maunawaan. Dito po sa usapin ng politikang ito, hindi maitatanggi. Opo, may mga tao po na yan at yan po din ang gusto pong pag-usapan. Bagamat mga kapatid, ngayon, tingin ko lang, mas natutuwa itong mga sangkot sa flood control scandal dito ho sa pag-aanunsyo ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028. Kasi ngayon po yung narrative, yung flow of information, yung pong diskusyon, napunta na po sa halalan na matagal-tagal pa. Nasaan na si Saldico? Meron ba nagtatanong? Saan nga ba siya? Tumahimik ang bigla, ano ha? Papaisip ka, asan ba Nasaan siya? na ang investigasyon tungkol sa pinakamalaking iskandalo ng pagnanakaw sa pera ng bayan? Saan na napunta? So doon po sa mga sangkot dito, sigurado ako maganda po sa kanila pagkakataon ito. Di ba? Yung mga naghahakot pa rin po ng cash ngayon, yung mga hindi nasasakop ng radar, yung pong iba ay patuloy sa konstruksyon ng kanilang mga mansyones. Nako. Hindi ba? Yung iba ho mga kapatid ay tuloy po doon sa pagpunta bukas weekend sa kanilang mga yate. Nako. Alright, kasi nga po, humupa na. At para baga nakakalimot na po tayo dito po sa usapin na ito. Hindi po ba, isipin po ninyo, right? Ngayon, na ang focus na ay 2028 elections, parang napaganda pa doon sa mga sangkot sa skandalong ito kasi hindi na pinag-uusapan yung accountability na hinihingi natin. Asa na ba ang ombudsman ngayon? Nako. Asa na ba yung DOJ ngayon? Sa mga cases ho na dapat ng isampa at na makapag-issue na po ng arrest warrant sa mga sangkot. Kaya ako ngayon pa lang, Ate Dina Aquino, maganda umaga sa'yo. Good morning! Ate Arlene Guanyo, maganda umaga sa'yo. Hihingi na kami ni Ma'am Maricel, salamat pala sa kanyang t-shirt. Hihingi na kami ni Ma'am Maricel. Thank you, Miss Dina. Hihingi na po kami ng bago pong version ng t-shirt. Bago ng version. Ano na? Ano ba nakalagay dyan? Ikulong. Mandarambong. Palagay ko magbabago na ho kami ngayon ng t-shirt. Sorry. Bago na. Ano na? Walang makukulong na mandarambong. Wala. Ang saklap naman. Bakit? Mamaya papaliwanag natin yan. Kung bakit, At ano ho ang mga sinasabi ng mga maalam po sa isyong ito. Sa katotohanan po na nangyayari sa bayan na ito. Patikim lamang yan habang tulog pa sila. Hintayin muna natin magising. Para marinig. Salamat Kung sa naman. bagay, Manong Ted, ang tagal na nating nangangalampag Parang hindi pa rin sila gising No? Kaya nga, is this really worth it? Kumbaga, good morning kay Jarius Bondok. Good morning, Jarius. Good morning! Ang kanya pong column today, bago po tayo mag-short break, i-endorse lang po natin. The Philippine Star po, mga kapatid, Ang kanya pong column today, ang title nito, mga kapatid, ikaw na magbasa, Ma'am Maricel. Column ni Jarius Bondok today, Feb 20, Friday. Manchurian candidate Sara declares presidential bid. Filipinos beware. May ganun. At ngayon nga po, itong column ni Jarius Bondok again, Madam Chair, please, anong title nito? Para lang ho sa inyo pong, kumbaga, reading enlightenment. Manchurian candidate Sara declares presidential bid. Filipinos beware. Manchurian, ano ba ang parang atsura mo na parang, ano ba ibig sabihin na Manchurian? Manchurian, hindi ba ito yung parang sinasabi nilang kumbaga isang tao na nagmimistulang puppet na parang pinapaandar daw ng mga foreign personalities, foreign individuals. May pelikula Diba, dyan si ganun daw Denzel yan? Washington. Manchurian? Di ba may pelikula si Denzel Washington? The Manchurian Candidate. Check it out. I-google mo. The Manchurian candidate. Yes, oo. Yan yung title ng kanyang pelikula. Panoorin po ninyo.
Diyan po ay sa Jeepney Channel. Ito, 2004. Meron. The Manchurian Candidate. Yes. Oo, kay Denzel Washington. Yes. Alright, mga kapatid, ito lang po, yung iba ho, ito rin po ang gustong pag-usapan nga, politika, but bagamat ang ating pong mga paksa this morning ay samut-sari po, may tutunghayan tayo mamaya, case study actually ho, actual po na mga sinasabi na nakatanggap nitong mga equipment na ito para po sa ating mga farmers. Yung nga po, no, sana nga po sa gitna ng ingay sa politika, hindi mawala sa focus ang ating mga lingkod bayan doon po sa mga nangyayari po naman sa atin. Ano ho? Halimbawa, ngayon, ang dami pa rin pong biktima nito hong pagsabog ng bulkan. Definitely po, may epekto yan sa kabuhayan po ng mga taga roon. Yung mga patuloy pong binabaha sa shear line, may mga pagguho ng lupa. So, sa gitna po ng lahat ng ingay sa politika, tama naman po yung iba na nagsasabi, wag natin kaligtaan po ang purpose, no? Magtrabaho po tayo sa kapakanan ng ating mga kababayan. This case po naman, so sabihin po ng mga farmers natin, kasi kahapon yung FFF nga, nakapanayam namin, sila nagsasabi at nagbibigyan na po ng alarma, hello, yung pagkalaki-laking pondo para doon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na siyang naging katwiran para po maipasa itong rice tariffication law na huwag kayong mag-alala. Magkakaroon tayo ng pagbubukas sa importasyon ng bigas pero may parte kayo farmers. Meron kayong share, yung RCEF na iyan. Na nung una po, nagsisimula lamang sa mga 6 billion, ngayon po 9 billion na kada taon. Okay. At yan ay para gamitin doon sa mga makinarya na kakailanganin ng mga farmers at maging support gaya ng fertilizer, Yes. binhi, Oo. at ilang pang pangangailangan mang mapaunlad ang ating pagsasaka. Yun. Ang ganda ho ng mithiin. Pero yun na nga po, noong pa man, gumawa na ho kami ng report din dito, ha? May COA report na sinasabi, marami pong mga pinagbibili itong PhilMec na ito, na siyang implementing agency po ng RCEF, na nakatenga lamang, hindi na papakinabangan. Pero ngayon, may mga reklamo na doon sa mga biniliho nila na sinasabing mga nasisira na equipment, hindi na ipapagawa ng supplier at ilang pang issue. Okay, sige. So, nandiyan na ba si Ma'am Malu? Alright, nag-audio test lang tayo dito ngayon. So, batiin lang natin, Ma'am Maricel, ang lahat ng ating tagapakinig po na nanonood sa atin ngayon at nag-aabang sa mga isyong pambayan. Hayaan niyo po, mamaya tuloy po kami sa ating diskusyon. Dito po sa akin nabanggit kanina na baka po kami, ito po yung aming t-shirt ngayon ni Maricel. Ano nakalagay sa t-shirt mo, Maricel? Ikulong, mandarambong. Yan. Magpapagawa ko kami ng bagong design na po dito ngayon. Oh, Oo, nabago na po ang mga letra. May dagdag lang. ano? Walang makukulong na mandarambong. Na- Ni Rino Abad, ni Attorney Rino, na gusto ko lang pong ipaalala ha, na huwag tayo makakalimot po, ikulong mandarambong. Ay lagi nating i-remind. Good morning. Good morning. Lagi naman din tayong nare-remind, Manong Ted Especially kapag umuulan na. Wala pang ang bagyo. So 9 straight weeks, tama ba? 7 straight weeks umento. So may rollback daw po sa gasolina and then may kaunting adjustment sa diesel na naman. Yeah. Oo. Kaunting adjustment or pwedeng pareho daw. Sabi nga, mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin, mga kapatid. So, kahinahunan po ang ating panawagan. Talo tayo dyan. Manggigigil ka lang, walang kahihinatnan. Doon sa ating pong panggigigil dito po sa mga problema ng ating magbubukid, manggigil po tayo, ha? Kay Nanay Christopher Ming, good morning, Nanay. Good morning! Si Nanay kasi ay anak ng mga magsasaka. Ayan. Pero pag pinag-uusapan natin ang issue po para sa mga farmers, definitely po, si Nanay po ay nagbibigay ng reaksyon. Mabuhay po ang lahat ng ating mga magbubukid na lagi din pong starring sa panahon ng halalan. Kapag po eleksyon, sila lagi ang unang-unang, ha? Oo. Binibigyan ng pagkilala at mga pangako ng mga tumatakbong politiko. Naalala mo, Yes. Sir? Oo. Ang iba nga po, nag-costume pa ng para magsasaka. Ay, wow. Sa kanilang mga posters, sa kanilang mga advertisement, sa kanilang mga patalastas nga po sa television, di ba? Yung nagsusuot ng mga habang manggas. Ang kamisa de chino. Yes, pagkatapos po may mga tuwalya po sa leeg. Yeah. At nagsusombrero po nung Sa lakot. Sa lakot po sila. Kasama yung mga farmers. Tapos sa harap sila. Oh, ang ating mga magbubukid, ang mga bayani ng bayan. Nanyo. Easy.
Easy. Di ba? Oo. Oo, pero totoo naman nga, Manong Yun, Ted, lagi oo. rin naman talagang nagagamit. Tapos, kaya ganun na lang katindi yung frustrations, disappointment na nararamdaman natin. Taon-taon na lang. Lalo na yung mga magsasaka natin. Oo. Kasi nagagamit sila sa kampanya, tapos yung nakakarating naman sa kanilang benepisyo, poproblemahin mo pa. Same problem mula noon hanggang ngayon. Wala pong pagbabago. Tama, ang nagbabago lang po ang buhay ng mga politiko. Nalalo pong umuunlad. Mawalang galang lang po sa inyo. Kaya nga, hindi ko nakakaligtaan yung laging sinasabi sa akin nung itong barbero ko na, ewan ko na lang kung saan pinagkukuha itong mga kwento nito. Narinig mo na yun, Sel. Ano ba daw ang kaibahan ng gulong ng jeep sa mukha ng politiko? Gulong ng jeep at mukha ng politiko. Ano? Parehong makapal? Ha? Ay, ano? Ano ka mo? Sabi ko parehong makapal? Hindi. Ano? Ang gulong ng jeep, habang tumatakbo, numinipis. Oh, Ang mukha ng politiko, hindi naman lahat, habang tumatakbo, lalong kumakapal. ayun na nga.